Yung mga dahilan upang ang Diyos ay ating papurihan sapagkat walang araw na siya ay nagkulang sa atin. Kaya we can sing and we have this blessed assurance, not just an assurance, but a blessed assurance that Jesus is ours. He is with us, for us. Tayo po ay manalangin. Holy, holy, holy God Almighty, Creator of heaven and earth, our Redeemer, our friend, our Good Shepherd. You are our Alpha and Omega. You are our peace. You are our banner. You are our hope. You are our deliverer, our healer. You are our bread. Thank you, Lord God, for allowing us to experience more of you, forgiving us and blessing us with the new day, for blessing us the gift of life, for blessing us with families, friends, church, ministry, and most of all, we give you thanks for who you are in our lives. Once again, O Lord God, we come together in the spirit of prayer, opening our hearts, mind, and soul for your word. For your word is our daily bread, more than the material bread. Remove all blocks or hindrances. Be with us. Saturate us with your holy presence. Give us the gift of clarity and understanding of your word. In Jesus' name. And all God's people say, Amen. 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 Yesterday, we tackled on the first missionary weapon shared by Pastor Paul, and it was worship. Today, we will share what is the second missionary weapons. Alam natin na ang mga sandata ay parehong pakikipaglaban, pwede siyang offense at pwede rin siyang defense. At meron tayong tinanggap na weapon at ito ay doon sa Ephesians na kailangan nating ito ay dala-dala. Subalit sa sulat ni Oswald Chambers, meron siyang tinatawag na pangalawang missionary weapon. At yan po ang ating tatalakayin. At ginamit ni Oswald Chambers ang John 13:14. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Alam po natin na ang tekstong ito ay very familiar sa atin and commonly ginagamit ito tuwing tayo ay merong pagsamba tuwing Maundy Thursday. At kung ang topic ay humility, ginamit ito ni Oswald Chambers upang ituro sa atin ang pangalawang missionary weapon. Meron siyang subtitle na pinamagatang Ministering in Everyday Opportunities. Pakinggan po natin. Nilagyan ko po ng mga red mark, yung pong para sa akin ay dapat nating bigyan ng diin. I do not need to explain this further because it is self-explanatory. It says, ministering in everyday opportunities that surround us does not mean that we select our own surroundings. It means being God's very special choice to be available for use in any of the seemingly random surrounding which He
has engineered for us. The very character we exhibit in our present surrounding is an indication of what we will be like in other surroundings. The things Jesus did were the most menial. Siningit ko po yung word na lowly, another term for menial. Menial of everyday task, and this is an indication that it takes all of God's power in us or in me, sabi ni Oswald, to accomplish even the most common task in His way. Sabi ni Oswald, may tanong siya, can I use a towel as he did? Towels, dishes, sandals, and all the ordinary things in our lives reveal what we are made of more quickly than anything else. It takes God Almighty incarnate, meaning come to life in us to do the most menial duty as it ought to be. The question for us, do you find yourself responding by saying, oh, I will do all that once I'm out of the mission field? Talking in this way is like trying to produce the weapons of war while in the trenches of the battlefield. You will be killed while trying to do it. I also inserted my thoughts. Weapons should be before the battle, not while in the battle. Weapons should be made before the battle, not while in the battle. We have to go second mile with God. And this is taken in Matthew 5:41 that says, and if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Yet some of us become worn out in the first 10 steps. Then we say, well, I'll just wait until I get closer to the next big crisis in my life. But if we do not steadily minister in everyday opportunities, we will do nothing when the crisis comes. Oswald shared his wisdom. He says, the great point of Abraham's faith in God was that he was prepared to do anything for God. In summary, then what is the missionary weapon? Ministry. Yesterday, it's worship. Today, ministry. Why is ministry becomes a weapon? Because every day, as Oswald Chambers shared, because every day we are faced with so many situations. Marami tayong hinaharap bawat araw. Meron tayong hinarap kahapon na maaring hindi natin maharap ngayon. Subalit ano pa man ang ating kaharapin, dapat meron tayong kaisipan at kahandaan na tayo ay handang maglingkod, magministeryo, maging sa pinakababa o pinakamababang pamamaraan. Ang isang sandata ay dapat laging handa. Hindi pwedeng ibaba ang sandata. I came across a video sa Israel daw po. At nung pumunta kami doon ay naobserbahan namin na kahit daw ang sundalo ay naka-day off, dalan nila ang kanilang mga sandata. Sa unang tingin, nakakatakot. Pero bakit ni-require sila na kahit day off sila, kahit sila ay nakasuot ng civilian clothes, dala pa rin nila yung kanilang mga sandata? Sapagkat para sa kanila, anytime ay maaari magkaroon ng pakikipaglaban. So they have to be prepared at all times. Spiritually speaking, lagi bang yung spiritual weapon natin ay laging nakahanda? Lagi ba itong in good condition yung ating mga sandata?
Dahil hindi natin alam kung kailan aatake si Satanas sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sarili. Kaya nga kanina doon sa part ng devotion, hindi mo iahanda ang iyong sandata habang may gera. Dapat nakahanda na ang sandata bago magkagera. Ulitin ko yung wisdom ni Oswald. The great point of Abraham's faith. Ano ba yung faith ni Abraham? Na siya ay handang sumabak, sumunod sa anumang nais ipagawa sa kanya. Alam ni Abraham at dapat alam din natin, saan man tayong dalhin ng Panginoon, alam natin, nakalaan doon ang kanyang probisyon, nakahanda doon ang kanyang proteksyon. Yun ang kanyang pananampalataya. That he was prepared to do anything. Wow. Hindi something, but to do anything for God. Hindi with God, kundi for God. Kaya itong tanong sa atin, are we always prepared to do anything for God? Kahit nadalhin tayo sa discomfort or inconvenience. Nandito po si Pastor Queenie sapagkat kami po ni Jomel ay nabigyan ng pagkakataong magministeryo sa church natin sa New Corelia sa Davao del Norte. Ang ganda po ng aming karanasan. Binrake ni Lord yung aming routine. Binrake ni Lord yung aming sense of convenience. Dahil yung pong parsonage sa New Corella ay probinsyang probinsya. Kapasalamat po kami kay Pastor Queenie na binigyan kami ng pagkakataon. Bakit po ako na nangingiti? Sapagkat nagbalik, especially sa akin, nagbalik sa akin yung spirit of a missionary. No po. Kasi pag nasa syudad ka, parang hindi ka missionary. Pero ang missionary ay dinadala ka sa lugar, sa panahon, sa sitwasyon na talagang matcha-challenge ang inyong comfort, ang inyong convenience, no po. Kaya po, salamat ako sa Panginoon na binuhay niya sa akin yung pagiging missionary, maybe in a literal sense. No po. Dahil bago ako naging ordained pastor, ako ay naging mission pastor for 5 years sa Trece Martires, Cavite. Kaya, kamusta mga kapatid ang ating weapon as a missionary? We are all missionary in many ways. Hindi kailangan pumunta ka sa bundok to become a missionary. Every situation is a mission field. Our family could be our mission field. Our workplaces is our mission field. Our neighborhood is our mission field. Kaya po, let us always bring this missionary weapon, which is ministry. To God be the glory. It's time to offer our praise report and answered prayers. In Psalm 66, verse 5, come and see what God has done. He is awesome in his deeds toward the children of man. Just a bit of a reminder po, let us not forget when we testify, God should be the star. Si God ang dapat na siyang makilala, hindi yung ating nagawa. Sa ating patotoo, anong ginawa niya?
At anong karakter, ano ang katangian ng Diyos ang kanyang ipinakita sa iyo sa pamagitan ng pagpapala na iyon. Iwasan na po natin yung mga detalye ng yung kwento, kundi just jump into specific. What did God do to you? What character or attributes of Jesus, of God, that He revealed to you? And of course, why? So bukas po ang ating panahon para sa ating ulat papuri sa sandaling ito. Meron po tayong 15 minutes to report our praises first to God and to everyone. Sino pong nais magsimula sa patotoo? Anong nagawa ng Diyos sa iyo at anong katangian ang ipinakilala niya sa iyo habang tinatanggap natin ang pagpapalang ito. So the time is now open for praise report. Kindly open your microphone to be heard. And if possible, pakibukas po ang video para makita naman namin ang expression ng inyong mukha sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil may nabasa ako, dapat daw yung papuri may mukha. Dapat daw may mukha ang papuri sa Panginoon. Anyone? Sige po, ako na po pastor, sayang ang oras. Bubuksan ko po, ayan. Kikita niyo po ako. Okay, kita. Sige po. So praise report and answered prayers. Number one, answered prayers kasi nagkaroon po ng katuparan yung WK sa akin ni Pastor Esther na pwedeng pagsamahin sa iisang lugar ang Visayas Mindanao workers. So anong ibig sabihin? Okay na po, may mga nag nag-commit na pupunta and final na yung mga bilang, magkakaroon po ng first ever R&R ang Visayas Mindanao workers and volunteer workers and their spouses, our spouses sa Boracay sa darating na November 27 to 29. Amen. So pangalawa pong praise report dahil ito po yung word ng Panginoon po sa akin. Ito po yung nilagay niya sa heart ng New Corelia. So kahapon po, pumunta kami sa Luntiang Paraiso. So kapag sinabing Luntiang Paraiso, dito po nakarehab yung mga addict, no po. Karamihan sa kanila mga mayayaman. So by the grace of the Lord, dahil sa kanya ang trabahong ito, pinagkatiwala sa amin, na-approve po kami kahapon. So Wow. ang ministry po doon ay mangyayari ng twice a month, every first Saturday and third Saturday of the month. Praise the Lord. At kanina po, ang galing ng Panginoon, pumunta po kami sa Bahay Pag-asa. So itong Bahay Pag-asa, ang nandoon ay yung mga abandoned teenagers, mga kabataan, babae, lalaki, kung hindi ako nagkamali. They are abused. So talagang hindi okay yung kanilang mga situations. So kahapon wala po yung pinaka-director. So ang sabi ng guard, kung babalik man po kayo bukas, para bigyan po kayo ng instructions kung paano po humingi ng kapahintulutan. So to cut the long story short, bumalik po kami kanina at naabutan po namin yung pinaka-head. Una, attempt, nung nalaman niya na gusto naming mag-minister, talagang nakita na sa mukha niya yung ayaw niya. Kasi may dalawa na daw na pastors doon. Sila na talaga yung umpisa sa umpisa, yung nag-minister doon. Sabi niya, baka mapuno naman sila sa puro panalangin. So,
Sabi ko, Holy Spirit, anong gagawin? Sabi mo, pupunta ka dito. So ang bilis, instruction ni Lord, sabihin mo na iti-twist, no? Hindi siya sa paraan na masyadong banal ang dating. Itong gagawin mo ay ano, ang gagawin ng New Corelia ay kabuuan ng kanilang holistically. Iti-twist siya na hindi mahalata na dinidiin mo na sila at nilalapit sa Panginoon. So, activities, pwedeng dancing, singing, and then mga activities na i-connect sila palapit sa Panginoon na hindi nila mahalata na sa kanilang mga gagawin ay pinupuri na nila ang Panginoon at makikilala nila kung sino si Lord. So, praise the Lord, na-approve na din po kami. So, Amen. September 22 po, mag-uumpisa na po yung aming paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan mo ng mga kabat sa bahay pag-asa. So, praise the Lord. Amen. Amen. Katangian ng Lord, siya ay God of breakthrough, provision, God of wisdom na binigay sa inyo, Pastor Queenie. At ito I know this is one of God's enlarging your territory of influence, your territory of blessing. Amen, amen. Naku, parang gusto kong bumalik dyan uli Pastor, para babalik ka talaga, Pas. Kasi ano, sorry habol po ah. Kasi ano po, may iba pa dito halos lahat ata. Talagang may approval na, kailangan po ng formality para puntahan. Pero meron na. Pastor, thank you eh, Lord. lalo na dun sa Luntiang Paraiso. Yeah. Ako ay may karanasan dyan. Halos isang taon sa isang rehab dito sa Tagaytay. Purihin ng Panginoon. Salamat, Lord God. Yan ang isa sa mga awesome deeds ng Lord. Sino ba po ang merong praise report? Huwag na natin patagalin. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang maliit. Basta't nagpahayag ang Diyos sa inyo, ay ito'y karapat-dapat na iulat o ibahagi sa ating lahat. Babes, I saw Po, praise you. God. Yes, praise the Lord po. My praise report po is yung God never fails to amaze us. Kasi po yung aming renta dito sa flat namin, sa apartment namin is due na nung 5 pa. So, 5, 6, 7, yung sa tagito yung agency nang niningil na. But then yung salary ni husband, as usual, laging delay. Tapos, 2 days ago, sabi, yesterday, the day before yesterday, sabi, if not, hindi kami tag dito, magpipay, baka daw may action na, yung gano'n, may penalty and may legal action, like that, like that. Tapos tinanong ko si husband, kailan ba ibibigay ang salary? Mga 2 days pa daw, sabi ni husband, Brother Joe. But then I prayed, sabi nga, kaya nga, sabi, let's never stop to pray. Sabi ko, Lord, I pray, hindi ako maniniwala doon sa 2 days nilang salary. Hihingin ko na po bukas and touch mo yung heart dito sa agency na they will not take any action. And then yesterday nakita ko nagbigay na ng payment yung husband ko through yung screenshot. Diba? Praise God talaga. Kasi pagka nag-pray at pagka dineclare natin, mas maniniwala at ako po, mas naniniwala ako doon sa prayer na kahit impossible, hindi impossible para kay God. So, di ba? God is the provider and also He always provides, He always answers prayer. So, yung papuri para kay Lord, yun ang nagagawa talaga ng prayer and also yung trusting everything unto His name. Yun po, glory to God. Amen. God does not only answers, He answers with the right timing. Amen po. Perfect timing. Nagbukas si Pastor Jeneline. Mukhang may praise report si Pastor Jeneline. Opo, Pastor. Gusto ko lang po ipagpasalamat dito yung mga ginagawa ng Diyos bilang patunay kung gaano po siya naging tapat po
Kasi sa pamumuhay bilang mga pastor, at the same time pareho kaming mag-asawa na full-time. Kumbaga, kung tutuusin, parang tawag dito, mag-worry ka no sa mga pangailangan, sa rentals ng bahay, sa eskwela ng mga bata, sa kolehiyo, sa mga gamit na dapat gamitin. Pero talagang tawag dito, na-amaze talaga ako sa ating Panginoon at napatunayan ko po namin dito sa bahay na ang Diyos po talaga natin ay talagang siya po ay provider. Uh, Kapag tayo po talaga ay sumusunod sa Kaniya. Kahit po sila Ate Finette na nandito, so tinuturuan po niya ako dito sa gadget, paano po mag tawag dito, share ng slide. At yung sabi ko sa kanya, hindi ko po pala maano kasi wala kong laptop. At glory to God, may ginamit po ang Diyos na mag-provide ng laptop na hindi naman po kami nagsabi. At may Amen. pangalawa po no, na-provide na po ito. At the same time, may isang tao na tumawag sa akin bigla na humingi ng ano tawag dito ng bank Bigas. account. Sabi ko wala po akong Baka. bank account. So, glory to God. Sabi ko, bakit kako? Sabi niya, kinausap daw si Mrs. niya na ganito. Sabi ko, Lord, aanhin ko ba yung pera? Wala naman akong bank account, sabi ko, sa asawa ko. Pero, nag-send po siya. Di ko alam na yung SS ko pala, hindi na po pala nabayaran. Tapos na-remind sa akin kasi may tumawag sa akin kung paano daw mabayaran ang utang niya sa SS. Sabi ko, ay ako rin pala may utang dito sa SS. Kaya glory to God po kay Pastor Rory na nabayaran yung SS. The same time, hallelujah, sa feeding po. Ngayon parang wala na kaming ano, sabi ko yung aming budget ay parang wala. May kumausap naman sa akin, nagtatanong-tanong-tanong po, at sabi niya, Pastora, papadalhan kita for feeding. So, glory to God sa buhay po ni Ate Flora. Grabe talaga ang Lord. Di naman po ako, nandito po sila maging witness kung paano po sila kinakausap ng Diyos. At the same time, sa pag-aral ng anak ko, ah, ngayong semester, may tao kaming ano tawag dito, may pumunta dito at ako yung inassign ng ministerial na mag ano sa kanya, na sundo sa airport. Tapos tinanong lang niya ako, kamusta naman Pastora yung buhay niyo? Sabi nga mag-asawa kasi full-time kayo, nangupahan pala kayo ng bahay. Yung mga anak mo, kamusta yung pag-aaral? Sabi ko, graduating na po, glory to God na ang anak namin sa kabila ng ganito yung aming sitwasyon, talagang full-time kami sa pagme-minister. Gagraduate na po siya ngayon ng AB Psychology this year. So sabi niya, kamusta naman, paano niyo ano yung kanyang bayad sa school? Sabi ko, kung titingnan namin yung perang tinatanggap, hindi po talaga at magwo-worry kami. Pero ang tinitingnan po namin, kung paano gumagawa ang Diyos at paano po siya tumutupad ng kanyang pangako. Sabi niya, glory to God. Sabi niya, huwag kang matakot, sabi niya, ako ang magbayad ng kanyang sa huling semester. Tapos, pag alis Amen. niya, nagbigay po siya ng 7,000 pang bayad nitong midterm ba yun or ano, nitong exam. Kaya pinadala. Kaya, kung baga, hindi mo naman iniisip, hindi sumasagi sa isip mo yung lahat ng iyan. Basta, tuloy-tuloy lang ang paglingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy ang pag-obey. Tama nga na ang Diyos ang nakakaalam kung paano niya ipo-provide at ano yung pangailangan mo. No, na kapag ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating pangailangan, basta sumunod lang tayo sa Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, the blessings will overtake. And I do believe na parang gusto ko rin na ako ang magbigay, pero sabi nga ng Lord sa akin, darating ang panahon na gagawin mo rin yan. Pero higit na mapalad ang nagbigay sa amin kaysa sa aming tumatanggap, na kung saan yung desire din ng puso ko ay maging pagpapala din, maging daluyan din ng pagpapala at marami pang mapagpala. God bless po and to God be all the glory. That's To all. God be the glory. Salamat, Panginoon, sa mga patotoo na ito. Tunay, Panginoon, na hindi ka nagmimintis sa pagbibigay, pagkakaloob,
Ikaw, Panginoon, ay proven na namin, Lord God. Proven ka na namin that you are so faithful. You know when to give it. You know how to give it, Lord God. Ang mga pagpapala mo sa amin, Panginoon. Lord, tanggapin mo ang mga patotoong ito na isang sambyo, isang fragrance of our praises and our thanksgiving to you. Indeed, O Lord God, you deserve the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name, amen and amen. Blessing. May love and laughter light your days and warm your heart and home. May good and faithful friends be yours wherever you may roam. May peace and plenty bless your world with joy that long endures. May all life's passing seasons bring the best to you and yours. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And Amen. Amen. Thank you, Pastor Dave.